So, sino layo mo dyan? Province? Hindi national to national to. Yeah, we have to be more careful. Yeah. Breaking news, sariwang-sariwa pa ang balitang ito. Kaagad-agad ng Pangulong PBBM ay agad na nag-inspeksyon sa Kabagan, Santa Maria Bridge kung paanong nag-collapse at sino ang dapat na may kapananagutan sa nangyaring pagbagsak, ang dumaang bang truck o ang kahinaan ng tulay. Ano po ang inyo pong opinyon at masasabi sa naging aksidenteng ito? Mabuti lamang at walang buhay na nawala at nagkaroon lamang ng mga pinsala ang mga dumaang commuter dito. Gayun din ang mga sasakyan ay hindi po natupi. Tanging lamang ang truck ang merong mabigat na karga ang siyang bumaliko yung dalawang sasakyan ay napahinto lamang doon at yung mga sakay ay agad na dinala sa malapit na pagamutan at kaagad-agad nga nang ito ay mag-trending sa social media at nakarating agad sa Malacanang, kaya si PBBM kaagad ay nag-inspeksyon sa lugar na ito. At siyempre kasama ang mga ekspertong mga engineer yan, mga nasa likod na yan, mga engineer yan, ba't ibang mga sangay din ng pamahalaan ang nandyan. Nandiyan si Secretary Bunuan, ang gobernador ng Isabela. Hindi ako nagkakamali, si Governor Rodolfo Albano Duterte. At ngayon nga ay ito patuloy na pag-iimbestiga at pagsisiyasat ang ginagawa ng nasyonal. Okay, katulong ang mga lokal na pamahalaan ng Isabela. Ano ang inyo pong masasabi sa pangyayaring ito? Narito pa nga, kita pa, nandun pa sa loob ng tulay ang mga sakyan. Ayan, kitang-kita po sa aerial shot kung paano ang bahagi ng bridge ay nag-collapse. Ayan, patuloy na sila ay nagsisiyasat sa pagkakataong ito at inalam ang mga suliranin problema at pinsala. Siyempre, ang may kapananagutan sa pangyayaring ito. Napakahina ba ng pagkakagawa o mali ang disenyo ng tulay na ito? Ano po ang inyo pong opinyon sa pangyayari ito? Siyempre, may iba't ibang opinyon ang bawat mga Pilipino sa pagkakataong ito. Conforme sa inyo pong opinyon, kayo po ang nakakaalam niyan. Okay, patuloy na tatalastasan, nagpapahayag ng mga kuro-kuro, mga hakaka. Siyempre, ang kailangan dyan ay matibay at konkretong pagsisiyasat kung sino ang mayroong kapananagutan, kung substandard ba o yung budget nito ay alam nyo na, hindi ko na pwedeng sabihin, o kaya ay talagang tama naman ang pagkaka-construct. Tanging ang may kapananagutan ay ang truck na dumaan. Sabi nga, 2 truck ang dumaan na may bigat na 100 tons mahigit. Sa katunayan, ang bridge nito ay 44 tons lang ang kakayanan na kayang
dalhin ang bigat. Manit nga dahil dalawang truck, mahigit 200 tonelada ang bigat, talagang hindi nga talaga at talagang magkukulaps ang bridge na ito. At ano nangyari at wala man lang baga dahil inspection doon pinakabungad ng tulay o karatula o SANA na hindi pwedeng dumaan ang 100 toneladang bigat ng mga truck. Dapat ay meron doon nagbabantay, no, para sa kaligtasan ng mga kasabay ng mga truck. Kagaya ng ganyan, may kasunod truck at buti na lang at patagilid na sa kanan yung bagsak ng truck. Paano kung kaliwa yung isa sasakyan na kulay puti, ay marahil sigurado mapipisak yun. Okay, ano ang magiging kahantungan at kahihinatnan ng inspection na ito na ginagawa ng national kasama ang probinsyal? Atin pong panoorin ang mga naging kaganapan na ito at sa pagtanong ng mga reporter na nakasama media tungkol sa aksidenteng itong pag-collapse ng Kabagan Santa Maria Bridge na ito. At atin po panoorin. Good morning. Good morning. Ito nga, na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit.
Naka-ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito, baka na. Hindi, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay, ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, Yeah. held liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Hindi national to national. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung partly. mga load. Kasi ganyan ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. Thank you. At hanggang dito nga natatapos ang inspection ng Kabagan Santa Maria Bridge ng ating Pangulo.